Setyembre. Isang 17 taong gulang na binata, si Charlie, nakaupo sa desk niya. Medyo naninginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Nagsusulat siya ng sulat, hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, pero para sa kung sino man. Isang taong hindi niya kilala. Nagsusulat siya kasi mahirap magsalita ng malakas, pero kapag sinusulat niya, parang nababawasan ng sakit. Dear friend, ang simula ng sulat. Nagsusulat ako sa'yo kasi sabi nila marunong kang makinig ng hindi hinuhusgahan ng mga taong kagaya ko. Dumiretso na lang buhos ang mga salita tungkol sa unang araw niya sa high school, kung gaano kalaki at nakakakaba ang mga hallway, kung paano parang wala siyang mukha sa paningin ng iba, at kung paanong simula nang mawala si Michael, ang tanging kaibigan niya, naging parang invisible siya. Tulad ng kinatakutan ni Charlie, ang high school ay parang isang lugar kung saan may kanya-kanyang grupo na ang lahat. Yung mga jock, may sariling barkada. Yung mga cheerleader, sila-sila lang din. Yung mga tahimik, nabubuhay sa mga sulok. Sa unang linggo niya, nakilala niya si Patrick sa shop class, isang senior na may pilyong naligtigang ngiti at tawa na parang walang kinatatakutan. Hindi niya tinatago kung sino siya. Isang Biyernes ng gabi, nayaya siya ni Patrick sa football game. Doon niya nakilala si Sam, stepsister ni Patrick. Si Sam yung tipong gumigiting na parang may sariling tugtog sa utak niya. Mahinoy siya, malambing at parang may isang mahiwagang misteryo na galing ka rin ang mundo. Hindi nagtagal, naging parte na si Charlie ng maliit nilang grupo na tinawag ni Patrick na Island of Misfit Toys. Lagi silang nagdadrive sa gabi, malakas ang tugtog. Isang beses tumayo si Sam sa likod ng pick-up, nakabuka ang mga braso habang dinadaanan sila ng ilaw sa tunnel at para kay Charlie, parang pinapanood niya mismo ang kalayaan sa anyong ng tao. Sa mga tambayan nila, mas madalas makinig si Charlie kaysa magsalita. Natutunan niyang mahal ni Sam ang musika tulad ng pagmamahal ng iba sa paghinga. Si Patrick naman, ginagamit ang pagpapatawa para takpan ang sakit na dala ng mundo. Napapansin ni Charlie ang mga bagay. Kung paano nag-iiba ang tawa ni Patrick kapag malapit si Brad, ang quarterback ng school. Kung paano tinatago ni Sam ang lumang sugat sa likod ng bagong mga karanasan. Pero si Charlie rin, may sariling tinatago. Mga alaala na minsan ay dumudulas palabas sa utak niya. Mga bigat na hindi niya lubos maintindihan. Tahimik na nahulog si Charlie kay Sam, tulad ng mga dahong dahan-dahang nalalaglag. Gustong-gusto niya kung paano kumakanta ito ng bawat lyrics kahit wala sa tono. Kung paano ito nakikinig kapag siya'y nagsasalita. Pero may boyfriend si Sam. Mas matanda. Nasa college na. Sinasabi ni Charlie sa sarili na sapat na ang pagiging magkaibigan nila. Pero hindi madali yon, lalo na kapag tumatagal ang tingin ni Sam sa kanya o kapag ginugulo nito ang buhok niya at tinatawag siyang Charlie Kins. Nabiyak ang mundo ni Patrick nang itanggi siya ni Brad sa harap ng lahat. Kunwari wala silang naging relasyon. Nandyan si Charlie para samahan siya sa mga gabing puno ng luha at halakhak na mas tungkol sa pagtitiis kaysa sa saya. Samantala, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Charlie kay Sam. Isang gabi, tinanong siya nito kung bakit hindi niya siya niligawan. Sagot niya, kasi akala ko bawal. Mahinang sagot ni Sam, dapat pwede. Sa gabi ng school dance, hinilan ni Sam si Charlie sa dance floor. Saglit lang, pero parang silang dalawa lang ang nasa mundo. Musika, ilaw, at pakilamdam na baka pwede nga siyang makabilong. Pero pag alis ni Sam papuntang college, parang gumalaw ang lupa sa ilalim ni Charlie. Lumalabas na ang mga alaala na matagal niyang itinago. Nagsimulang maalala ni Charlie ang mga gabi noong bata pa siya, si Aunt Helen. Mga malabong sandali na ngayon ay nagiging malinaw at nakakatakot. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tinawagan niya ang kapatid niya, humahagulgul at halos hindi makapagsalita. Ilang linggo siyang nanatili sa ospital kung saan mas tahimik ang lahat.
Tinulungan siya ng mga doktor na buuin ang mga piraso ng alaala. Unti-unti niyang naintindihan na wala sa kanya ang kasalanan. Pag-uwi niya, dinalaw siya ni Sam. Niyakap siya nito na parang siya lang ang piraso na magdudugtong sa kanya. Si Patrick naman, nagpaalala na andyan pa rin ang tunnel para sa isa pang midnight ride. Gabi yun at nag-drive sila. Tumayo ulit si Sam sa likod. Ang hangin sa buhok niya. Ngayon, tumayo na rin si Charlie sa tabi niya. Dumaan ang mga ilaw ng tunnel sa kanila at naramdaman niya iyon. Yung kilig, yung buo, yung perpektong sandali. At sa moment na yon, parang walang hanggan kami.